I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams. Welcome back sa ating channel. Another day na naman. Ito ang pangalawang linis series. Alam nyo naman guys na ako lang mag-isa. So, yun, ako lang mag-isang maglilinis ulit ng bakuran natin. Late na akong nakapunta dito, siguro mga 9 o'clock na ng hapon. Tapos syempre pahinga, tapos 11 magluto ng ulam, pagkain. So nagumpisa na ako maglinis dito mga 12:30. Dito makikita nyo hinimay-himay ko kasi ang nangyari dyan, may mga dragon fruit pala sa baba. Tapos nakatakip pala sa mga dahon ng langka. So ang sakit sa kamay. Tinry ko naman ikalaykay, kaso ang problema lang, dahil sa nakadikit na sa lupa yung mga ugat, medyo ang hirap. Kaya ang ginawa ko muna dito is mano-mano munang paglinis sa gilid. Tapos ayan, tingnan nyo, natatama-tamaan ko pa yung dragon fruit. Mali ako ng diskarte dito kasi ang nangyari, nagtanim ako ng dragon fruit. Kasi ang dragon fruit mahilig sa araw, parang sa disyerto yan. Parang cactus siya. So nagtanim ako dyan ng dragon fruit. Tapos ang kapatid ko naman nagtanim ng langka. Eh syempre kalaunan lumalaki yung langka. Ang nangyari, natalo yung dragon fruit kasi malilim na. Ngayon balak ko siyang ilipat. Yun nga lang, di ko alam kung saan. Pero pasamantala linis muna dahil makapal na yung dahon. Tsaka napabayaan ko rin kasi naging busy sa buhay-buhay. Tapos ayun, nag-decide na ako na linisin habang day off. Nga pala guys, sino yung mga gumagamit ng CapCut dito? Grabe yung CapCut ngayon. Dati libre lang siya kapag nag-edit ka. 720p tapos 1080p tapos 2K, 4K. Ngayon may bayad na. May screenshot ako. Ayan, grabe. Diyan pa naman ako nag-i-edit. Laking tulong sana. Kasi for me, siya yung madaling hanapan ng mga edit. Kunyari, yung pag-cut, pag-trim, overlay. Para sa akin, siya yung magaan gamitin. Kaso problema ngayon, may bayad na. Kaya ko naman mag-avail ng 1 month. Kasi, nakakapag-video lang naman ako kapag may day off. Siguro, sa isang buwan, 2 beses, 3 beses lang akong nakakapasyal-pasyal dito. Minsan di pa ako nakakapag-video, like minsan nakalimutan ko yung action camera kasi sa cellphone. Okay din naman yung cellphone, ang problema naman sa cellphone, shaky, kaya ang hirap din mag-edit. Anyway, wala tayong magagawa. If ever meron kayong alam na editing app na libre na katulad parang CapCut, sana iyan nyo sa comment section. Anyway, eto na yung lilinisin ko, diba? Grabe na yung sukal. Pero sa totoo lang, sinadya ko yan. Kasi yung vermicast o yung tain ng bulate is papataba. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko yung mga dahon-dahon, hindi ko nilinis. Ang naging cause naman, yun nga, yung medyo naging matalahib. Tapos ang hirap dilinisin dahil nga mali ako ng pagkatanim-tanim ng mga dahil sa dragon fruit. Tapos isa pang nagpatagal sa akin dyan, yung bonggabilya.
Kasi ang hirap ng linisin ng bougainvillea dahil sa mga tusok-tusok niya. Diyan medyo naano ko na ng konti. Kaya makikita nyo, pinagpuputol ko na lang ng cutter. Yan naman yung mulberry. Dati pinagkakakitaan ko yan, lalo na ng pandemic. Nakakabenta-benta ako. Siguro sa isang araw nakakabenta ako ng 10, minsan 5. Kaya kaso nung mga kalaunan, madali lang naman kasing itanim yan eh. Kalaunan wala nang bumibili dahil siguro yun nga, madaling itanim, naparami agad, kaya na-stock na dyan yung iba. Pero masarap ang mulberry. Parang wild berry siya na matamis. Basta't kapag hinarvest nyo, dapat yung kulay black. Kapag kulay pula, maasim pa. Anyway, yan yung mga pinagkakat ko na dragon fruit na medyo sa baba. Nagalis na pala ako ng damit dito. Grabe yung init ng panahon, di ko na nakayanan. Kaya minsan tumatagal din yung paglilinis ko dahil sa init ng panahon. Dito medyo pinagkakat ko na, may gamit na ako na maliit na lagari. Kaya laking tulong talaga kapag may tools ka. Importante yung mga tools sa paglilinis, kahit papaano napapagaan yung buhay. Kaya kung may mga maliit kayo na lupa, kahit mag-invest kayo sa mga tools, iba pa rin yung may gamit ka. Kahit mga maliit ng itak, o kaya karit, lagare, cutter. Ito naman bougainvillea, medyo malaki na. Ang gagawin ko dyan is hindi ko muna lilinisin. Hintayin ko nang medyo magtag-ulan. Kasi kapag kinat mo yan, kunyari kinat ko siya, pwede ko siyang isok-sok lang sa gilid ng pader para lumaki. Kumbaga parang gagawin kong pang security din. Although minsan may nagsasabi na may umaakyat dito kahit na matataas yung pader namin, tapos may barbwire. Minsan nasabi nila may pumapasok daw na yun nga, kumukuha ng prutas. Hindi ko lang alam kung totoo, kasi pag tinitingnan ko naman yung mga barbwire namin, okay naman, wala naman putol. Pero totoo, minsan nawawalan ako ng prutas. Yun nga, dahil walang nakatira dito. Pero dati tumira ako dito ng 5 years. Anyway, yun nga, ang plano ko is kapag tagulan yung mga bougainvillea is pagpuputol-putulin ko, tapos isusuksok ko para itanim. At least kahit papaano maging security, kahit sa gilid-gilid lang ng pader. Maano kasi yun maraming suksok, kaya safety yan. Tapos ang kagandahan pa pag nagbulaklak, iba-iba kasi yung kulay ng bougainvillea namin. Minsan pink, puti, tapos pink, puti, yun lang, pink, puti. Ang dami kong basurang na minsan yung basura nililipad ng hangin, minsan nililipad ng tao. Anyway, dito yan, linis-linis pa rin tayo kahit late na tayo. Ang importante is kahit papaano, kahit mali lang yung malinis natin, at least diba sa isang day off natin may nagawa tayo. Kahit hindi karamihan, ang problema lang kasi is yun nga, yung init ng panahon. Minsan nahihirapan ako, minsan nakakahilo kahit nakalilim ka. Anyway, yan yung dragon fruit. Yan yung bunga ng dragon fruit. Kaya minsan ang hirap din i-let go ng dragon fruit. Pero dahil ngayon marami akong binhi, ang hirap din itanim. Wala pa akong budget na pampagawa ng poste. Pero mostly naman yung mga tanim ko dyan is pang consume lang, kaya ayoko rin mag-invest na pang marami yan. Hindi naman pang business. Ang balak ko lang is mga, alam mo yun, yung
Pag nagbunga siya, ibibigay mo lang sa magulang o kaya sa mga kapatid, minsan sa kapitbahay kapag may sobra. Kumbaga pang kain-kain lang. Kaya yung iba binabalak ko maggulay ulit. Sana hindi nakawin. Anyway, linis ulit tayo tuwing day off natin para at least kahit pa paano i-exercise natin, mabuhay yung mga ugat-ugat natin. Ayun nga, nasabi ko na sinadya ko yung paramihin yung dahon dyan kasi minsan may nahuhulog na mga langka. Iba ang langka pagkain yan, pag na-decompose nagiging pagkain ng mga bulate, parang vermicast na din, extra papataba. Tapos ang hirap kasi minsan makahanap ng pampataba like mga tae ng kalabaw, manok, kasi mahirap nang hindi na nahihingi. Yun nga, hindi na nahihingi, kaya minsan kailangan gumawa tayo ng sarili natin. Minsan nakakayang humingi kasi ginagamit din nila sa mga tanim nila. Kaya dito inabot na ako na ng alas 4. Ayan na yung nalinis natin, inabot na tayo ng alas 4. Kahit pa paano, diba, nalinis na. Di tulad kanina na masukal, na sinunod ko na yung iba para kahit pa paano makatipid-tipid sa space. Ang liit lang ng nalinis natin pero ang tagal. Ang nakapagpatagal talaga sa atin yung dragon fruit. Tapos yung init ng panahon, dagdag mo na rin yung bonggabilya. Yan yung mga nagpatagal sa atin. Tapos yung dito sa gilid, di ko pa nalinis yung mga dragon fruit. Sa susunod na balik ko na lang, kasi tinry ko talagang matapos yung sa gilid para kahit papaano kita na yung lupa. Aalisin ko yan yung kulay blue na drum. Tapos ito yung bonggabilya. Tingnan mo naman yung mga tusok-tusok niya. Sa ilalim niyan ang dami din mga kahoy. Kaya pag hinila ko ng kamay, nasasaktan ako. Pero ayoko naman putulin kasi yun nga, hindi pa naman tag-ulan. Sayang naman kung mamamatay lang. Kaya hayaan ko na muna. Kapag tag-ulan na, medyo dun ko titirahin para iretanim sa mga pader. Ayan na yung bonggabilya natin. Tapos yung dragon fruit, siguro sa susunod na balik ko, lilinisin ko na yan. Pataas naman. Ito nga pala yung mga vermicast. Marami-rami din, tingnan mo, marami-rami din yung vermicast. Kumbaga dagdag na yan sa pataba na nakuha natin. Ayan na, ni-scoop na natin, na-harvest na natin. Sayang ang tae ng bulate, pampataba. Idadagdag na rin natin yan sa pananim natin gulay. Kumbaga ihalo ko rin yan para dagdag pataba. Tapos magsisino din ako para kahit papaano may pataba tayo habang lumalaki yung mga tanim. Yun nga, hintayin ko muna magtagulan. Kapag pumasok na yung tag-ulan, dyan na ako magtatanim ng gulay para kahit papaano may ma-harvest tayo. Free gulay, dagdag bawas sa budget, tapos fresh pa dahil syempre tayong nagtanim. Guys, hindi ako talaga maalam sa pagtatanim, kumbaga hobby lang yan. Kaya sana maganda yung resulta. Sa bagay, organic naman gagamitin natin pataba, wala namang chemical. Yun nga lang, sana maganda resulta. Kasi noon pa man ganito na laging ginagawa ko wala naman naging problema, mataba naman yung mga bunga. Ito pala ko dito naghukay para matignan kung may mga bulati pa. Habang kinakalkal ko yung gilid ng
dragon fruit. May nakita naman ako, ang problema nga lang maliliit na bulati lang, siguro lumipat na. Ayan, maliliit lang yung mga bulati yung nasa gilid-gilid, kumbaga siguro lumipat na o naghanap na ng ibang lugar. Yan lang ang problema. Syempre nag-aalis mga yan kapag naghahanap din ng pagkain. Kaya yung sa gitna medyo hindi ko muna eto guys, merienda muna tayo habang pauwi na ako. Kain, bye bye.